Magandang umaga po ulit, mga kapatid. At tayo po ay nasa isang napaka-interesadong topic. At ito po ay pinamagatan natin. Gaano natin kakilala si Kristo Jesus. Gaya po ng nabanggit ko kanina, si Kristo po ay nakilala ng sangkatauhan sa dalawang kapanahunan. Una po ay Pasko o Kapaskuhan, na kung saan siya ay ipinanganak doon po sa isang sabsaban. Pinanganak po ng isang birhen at pinanganak ng isang, ang ama niya ay isang karpintero. Pangalawang kapanahunan ay sa tuwing mahal na araw o Lenten season, na siya po yung tao na ipinako sa krus ng Kalbaryo. So sa dalawang kapanahunan na ito, ito po yung nagpapakilala na mayroong Jesus dito sa lupa. Dumating at namatay sa krus, pero nabuhay na magmuli makalipas po ang 3 araw. So gaya po ng katanungan natin kanina, gaano ba natin kakilala si Kristo? Ay marami po kasi mga Kristiyano ang iba-iba ang paniniwala sa ating Panginoong Hesus. So pag-aaralan po natin sa liwanag po ng salita ng Diyos at sa gabay ng banal na Espiritu, tayo po ay umaasa rin po, dumidepende rin po tayo sa revelation of the Holy Spirit. Kasi hindi po ito ordinaryong kaalaman na pagka nabasa natin, narinig natin ay yun na ang katotohanan. No. Sabi ni Jesus, siya ang katotohanan, di ba? I'm the way, the truth, and the life. Sinabi rin ni Jesus, pag alis niya, may papalit sa kanya. Sino yung papalit sa kanya? The Spirit of Truth, the Holy Spirit. Yun ang sinabi niyang papalit sa kanya, na mag-aaliw sa mga tagasunod niya at magpapaalala ng lahat ng kanyang mga naituro ng mga aral at magpapakita kung ano ang mangyayari sa hinaharap. So yun ay trabaho ng Holy Spirit. So importante, we acknowledge the presence of the Holy Spirit every time we study the Bible or the Word of God. Kasi pagka sinarili mo ang pag-aaral ng salita ng Diyos, sabi nga nung iba, yung mga nagbabasa raw ng Bible nababaliw. Totoo yun kung hindi ka nagdidepende sa Holy Spirit. No? Kung ikaw ay umaasa lang sa angking talino mo, maaaring ikaw ay nakapagtapos ng mataas na edukasyon. College graduate ka, o may master's degree ka, o kaya isa kang scholar. No? Kung nagdidepende ka lang sa sarili mong talino, mayroong posibilidad na mabaliw ka kung sasarilihin mo ang pag-aaral. Sapagkat ang salita ng Diyos ay ipinasulat po sa inspirasyon ng banal na Espiritu. Ang salita ng Diyos ay spiritual na bagay, kaya kailangan natin ng Espiritu na gagabay sa ating pag-aaral. Bihira po natin marinig ang Holy Spirit sa mga debate, mga kapatid. Napansin ko lang ito sa mga debate sa YouTube, no, sa internet. Nagdidebate sila, nagpapagalingan sila, pero hindi nila ina-acknowledge na yung kanilang mga nalalaman ay revelasyon ng Holy Spirit. Lahat sila nagsasabi, ito kanilang napag-aralan, ito kanilang nabasa sa Biblia, no? Hindi po yun sapat. 90% po ng mga scientists kasi pwedeng malito ang tao, pwedeng makato evolution ko is a fact ang tao, silang kato. Maliw. At ang tao pwede rin maliko ng landas. Mga po yung katawan at saka yung liko. Ayun, at saka mga iba pang so, mga kapatid, huwag po tayong makatok at maliko ng
Tumatawa kayo, no? Parang napupunto nyo na yung ibig sabihin. Okay. So, the first part is the origin and nature of Christ. Ano ba yung pinanggalingan at yung kalikasan ni Kristo? What is the origin and the nature of Christ? Alam niyo, napakasimple lang po ng sinulat ni San Pablo, no, Pastor Pablo. Doon sa Filipos 2, 5, 6, unahin muna natin itong 5 tsaka 6 na po. Ito madalas kasi po nilalaktawan ng isang religion na pinapakilala nila na si Kristo ay tao lang, taong tao. Iniiwasan nila itong talatang ito Pero kung sinabi ng sumulat sa ibang libro na si Kristo ay nagkatawang tao, pwede bang sabihin niya sa ibang aklat na si Kristo ay taong tao lang? Hindi. Kasi yung sumulat, yung author, kung ano ang pagpapakilala niya kay Kristo sa isang libro, ganun din ang pagpapakilala niya kay Kristo sa iba pang mga libro na sinulat niya. Hindi ba? So, ganun ang isang tamang diskarte sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung mga, alamin mo muna kung sino yung author ng isang libro. Yung author ng libro, hindi yan magbabago ng kanyang paniniwala tungkol kay Kristo kapag nagsulat siya uli ng tungkol kay Kristo sa ibang mga libro niya. Right. Sabi diyan, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos. Kahit nasa Kanya, kahit na kay Kristo ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. So dito po, sinasabi sa atin, dapat ang pag-iisip natin, ang pananaw natin ay katulad ng kay Kristo. Na bagamat siya ay nasa katangian ng Diyos. Ano ibig sabihin ng katangian ng Diyos? Jesus was in the form of God. Sa madaling sabi, si Jesus ay nasa anyong Diyos. Siya ay Diyos. At ang sabi diyan, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay niya sa Diyos. Bakit hindi niya itinuring? Kasi siya po ay nag-anyong tao. Nagkatawang tao. No? So mamaya po itutuloy natin yung sumunod na talata diyan. So kung sinabi po sa talatang ito ng Filipos 2, 5, 6 na siya ay kapantay ng Diyos at nasa anyong Diyos, ang ibig sabihin, meron siyang katangian, meron siyang ginawa na katulad ng sa Diyos. Dahil kapantay niya ang Diyos at siya ay nasa anyong Diyos. At alam niyo ba mga kapatid, ito ay ipinahayag ni Kristo kay San Juan. Ano po ito? Sa Juan 1, magmula 1 hanggang 4. Tapos talatang 14. John chapter 1, verse 1 hanggang verse 4, tapos verse 14. Okay. Nang pasimula, siya ang berbo. Ano yung berbo? Salita. Nang pasimula, siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ang salita raw o ang berbo daw ay sumasa Diyos at siya ay Diyos. Talatang 2. Ito rin nang pasimula ay sumasa Diyos. Talatang 3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng salita.
sa pamamagitan ng berbo at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Wala raw pong nagawa kung wala siya. Kung wala ang berbo. Kung wala ang salita. Ano ba ang sinasabi tungkol sa berbo o sa salita? Talatang 4. In Him was life, or sa Tagalog, nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Nasa berbong ito ang buhay, at ang buhay na ito ang siyang liwanag ng tao. Sa makatuwid mga kapatid, ang berbong ito ang nagbigay ng buhay sa lahat ng mga buhay dito sa mundong ito. Yung mga gumagalaw, yung mga humihinga, yung mga tumutubo, yung mga lumalaki, lahat ng may buhay, ginawa po ng berbo na ito. Ginawa nung salita na sumasa Diyos at siya ay Diyos. Tingnan natin, kilalanin po natin kung sino itong salita, kung sino itong berbo ng Diyos. Talatang 14. Ito na, Juan 1:14. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin, sinong namin? Si San Juan at yung iba pang mga apostol, yung iba pang mga alagad. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we behold His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Sino yung begotten of the Father? Hello? Isa lang naman ang begotten Son of God. Begotten Son of the Father, Jesus Christ our Lord. So si Kristo yung berbo, mga kapatid. Ngayon, dahil sa yung relihiyon na hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos, hindi nila ngayon ma-imagine paano ginawa ng Diyos ang mundo, ang langit, ang lupa. Paano nilikha ng Diyos yan? Hindi nila yon ma-imagine kasi hindi nila matanggap na si Kristo ay kasama ng Diyos at siya ang berbo na gumawa sa lahat ng bagay sa pasimula. Kaya, anong tawag sa kanila? Makakatok sila. Malilito sila, mababaliw sila kung iisipin nila. Kasi ayaw nila tanggapin ang truth, ang katotohanan, kaya problema nila yung Pero kung tayo ay naniniwala na si Kristo ay nasa anyong Diyos, siya ay kapantay ng Diyos, siya ang berbo na lumikha ng lahat ng bagay sa pasimula, hindi tayo makakatok. Amen! Hindi tayo maliliko kasi naniniwala tayo na si Jesus ay nagkatawang tao. Okay. Sa ilalim po nitong pagka-Diyos, pagkapantay ni Kristo sa Diyos, tingnan po natin. Si Kristo ba ay naghayag na siya ay kasama na ng Ama bago pa nagawa ang mundo o ang langit, ang lupa, bago pa nagawa ito? Meron ba siyang kapahayagan na bago na nasimula, nagawa ang lahat ng bagay? Nabanggit niyang kasama niya na ang Diyos Ama? Yes. Pansinin po ninyo doon sa John 17, verse 5 and verse 24. Juan 17, talatang 5 at talatang 24. Excuse. Ito po ay eksena
Nung si Jesus ay bago dakpin, nung gabi na yon, nanalangin siya ng marubdob. Yung talagang madibdibang pagdadasal sa kanyang Ama. At nabanggit niya doon sa talatang 5, kaya ngayon, sabi niya, Ama, parangalan mo ako sa piling mo. Ipagkaloob mo sa akin ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa man nilikha ang mundo. Nananalangin po si Kristo diyan ng mayroong pagnanangis. Talagang humihingi po siya ng gabay, ng awa ng kanyang Ama. Yung talatang 5, binanggit ng ating Panginoon, ipagkaloob mo sa akin ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa man nilikha ang mundo. So may karangalan si Kristo na taglay niya bago pa ginawa ang mundo. Ano ba yung karangalan na yun, mga kapatid? Simple lang. Na siya yung bugtong ng Diyos. Bugtong na anak ng Diyos. Yung karangalan bilang berbo, bilang salita ng Diyos na kasama ng Diyos sa kanyang paglikha. Sa verse 24, ang sabi pa niya, Ama, gusto ko sanang makasama sa pupuntahan ko ang mga taong ibinigay mo sa akin. Para makita rin nila ang kapangyarihang ibinigay mo sa akin. Dahil minahal mo na ako bago pa man nilikha ang mundo. So 2 beses po niyang binanggit na kasama niya ang Ama bago pa nilikha ang mundo. Verse 5 at verse 24 ng John 17. Now, paano po ba naging kasama ng Diyos ang kanyang anak? Tingnan niyo po maigi. Pag sinabi natin bigatin, ibig sabihin ng bigatin, ipinanganak. Ngayon, nag-iisip ang tao, manganganak ba ang Diyos? Pwede bang manganak ang Diyos? Di ba ang nanganganak ay babae? Ha? May problema ba sa Diyos yun? Kung gusto ng Diyos mag-anak, sino bang makakapigil doon? Di ba? O, tingnan natin sa Hebreo. Hebreo 1:5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Hebreo 1:5. So nanganganak ba ang Diyos? Yes. Ito sa salita ng Diyos no? Ikaw ay aking anak. Sinabi yan ng Diyos patungkol kay Kristo, hindi sa mga anghel. Ikaw ay aking anak. So ang Ama ay naging Ama dahil nagkaroon siya ng anak. Hello? Ito po nung narinig ko to sa isang debate. Kasi nagtatalo yung mga relihiyon na sabi nila, ano ba, sino ba ang Diyos? Ang Diyos ba ay yung Ama o ang Diyos ba ay yung anak? No? Mga kapatid, tandaan po natin, unang-unang rason, unang-unang dahilan, kaya po naging Ama ang Diyos ay dahil ipinanganak niya ang kanyang anak, si Jesus. Ibig sabihin, kahit wala pa tayo na mga tao, wala pa tayong mga Kristiyano, mayroon nang tumatawag ng Ama sa Diyos, yung kanyang ipinanganak, yung kanyang anak. So tayo, nagiging mga anak lang ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo.
Kaya kung tumatawag ka ng Diyos Ama, Diyos Ama, hindi mo naman kinikilala yung unang ipinanganak ng Diyos. Yung ating firstborn. The firstborn of God is Jesus Christ. Kung hindi mo kinikilala ang firstborn of God na si Jesus, hindi ka totoong anak ng Diyos. Nakikiama ka lang. Diba? Tignan yung mga relihiyon. Tumatawag naman ng Diyos Ama, Diyos Ama. Pero hindi nila kinikilala si Kristo na siya yung begotten Son of God. Hindi nila tinatanggap na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Na si Kristo ay salita ng Diyos na gumawa ng lahat ng bagay kasama ng Diyos sa pasimula. Paano ngayon pa? Paano ngayon irerespeto ng Ama sa langit yung kanilang pagtawag na Ama, Amang Diyos? Nakikita niyo yung punto? Kaya po tayo naging mga anak ng Diyos at nakakatawag ng Ama sa Diyos ay dahil lamang po kay Kristo. Kung hindi tayo kumilala kay Kristo, hindi tayo tumatanggap kay Kristo, hindi tayo magkakaroon ng karapatan maging anak ng Diyos. Juan 1:12, di ba? Yaon lamang tumatanggap kay Kristo at yung mga sumasampalataya sa kanyang pangalan ang pinagkakalooban ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. So ibig sabihin, palso pala yung mga tumatawag ng Diyos Ama kung hindi nila tinatanggap yung unang-unang anak ng Diyos na nagsabi, sa araw na ito ay ipinanganak kita. So mga kapatid, para po hindi tayo mamroblema. Kasi kung iniisip natin, babae lang po ang pwedeng manganak. Tingnan nyo sa encyclopedia, yung seahorse. Yung male seahorse. Yung lalaking seahorse ang nanganganak, hindi po yung babae na seahorse. So, pwede pa lang manganak ang lalaki. Di ba? Kaya kung tatanungin nyo ang Diyos yun, nanganganak ka ba Diyos? Diyos namin? Ito ang sagot na yung araw na yun, ipinanganak niya ang kanyang anak. Kaya, nung bumaba po si Jesus, nagkatawang tao, tignan niyo po, pag sinabi natin, nagkatawang tao, may pinanggalingan yun, di ba? Ano siya bago nagkatawang tao? Kung siya ay talagang taong-tao, dapat galing siya sa binhi ni Jose at nagtaling sila ni Maria para masabing siya ay talagang taong-tao. Hindi naman eh. Nabuntis nga yung birhen eh. Di ba milagro yun? Ikaw, dalaga mong tao, nagdadasal ka, Lord, gusto ko po magkaanak. Si Maria, hindi naman nanalangin na magkaanak siya kasi alam niya na birhen pa siya. No. Gusto mo ba na kadalaga mong tao, virgin ka tapos bigla kang mabubuntis? Gusto mo ba ng gano'n? Siyempre, maghihinala. Paano ko nabuntis? Wala naman ang ulog yun. Paano ko nabuntis? Wala naman akong asawa. Yan ang magiging misteryo sa'yo. Paano ka naman? Hindi naman power of the Holy Spirit. So, magtatanong ka ngayon. Naku, baka nasalisihan ako ng maligno. Baka nasalisihan ako ng impacto. At ako ay di ba meron nga yan sa balita noon yung ipinanganak niya, isda. Nanganak siya ng isda. Kaya huwag kang magdadasal na magkakaanak ka kung wala ka namang asawa. Pag may asawa ka na, tsaka ka magdasal, Lord, bigyan mo kami ng supling. Bigyan mo kami ng bunga. Pero ngayong dalaga ka pa, virgin ka pa, huwag ka munang magdasal. Mayroong ibang nakikinig. At bigyan ka nga ng anak. Yan ang delikado, mga kapatid. Baka yung anak mo, hindi tao, kundi maligno pala. Okay, tignan pa natin yung ibang talata. Sa Salmo, o awit 2:7,
Psalm 2:7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Oh, pinanganak na ang Diyos, mga kapatid. Kaya nga siya tinatawag na anak ng Diyos dahil siya ay ipinanganak ng Diyos. Hallelujah. Okay. Doon naman sa Juan 1:18. Excuse me. John 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupulan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. So it goes, brothers and sisters, kung sino yung nakakita sa Ama, na pinanggalingan din niya, yun lamang ang mayroong kakayahan ipakilala ang kanyang Ama. Sabi niya, wala namang taong nakakita sa Diyos. Diba? Kung si Jesus ay tao lang, pwede bang siya ay nandun na sa piling ng Diyos nung siya ay ipinanganak? Hindi. Kaya nga, nakakalito yun kung paniniwalaan natin yung sinasabi ng relihiyon na si Kristo ay taong tao lang. Malilito kami. Pero kung pinapaniwalaan mo sinasabi ng Biblia na si Kristo ay kasama na ng Diyos at nakita niya ang Diyos, kaya ipinapakilala niya ang Diyos na kanyang Ama sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. John 3:6, 1:3. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. At ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. So, ibig sabihin mga kapatid, kung tao ka, ang ipapanganak mo, tao rin. Hello? Kung ikaw yung Diyos, ang ipapanganak mo ba ay tao? Diyos ka eh. Espiritu ka eh. Ang ipapanganak mo ba ay tao? So, ito na naman ay malaking mga question doon sa mga relihiyon na ang paniwala ay hindi Diyos si Kristo. So how can we reconcile this truth? So mga kapatid, dahil ang Diyos ay Espiritu, ang ipapanganak niya, Espiritu din. Alam nyo, gusto ko po gumawa ng video tungkol po sa, alam niyo yung power of the Word. Noong unang panahon, ang boses ng tao pwedeng i-record sa tape recorder. Now, di ba yung mga pang-record noon, mga cassette tape pa noon. Kung gusto mong magpadala ng boses mo sa pamilya mo, kung ikaw ay nasa abroad, nasa ibang bansa, di ba? Ipapadala po ng mga nasa abroad yung kanilang boses sa pamamagitan ng cassette tape. Ngayon, pag dumating po yung tape na yan doon sa kanyang pamilya, yung pamilya niya na tumatanggap noon, ang saya-saya. Ang tuwang-tuwa sila kasi kahit wala yung may boses, parang nandyan yung may boses kasi naririnig nila yung tinig. Nakukuha niyo mga kapatid? Ngayon, mas moderno na tayo. Kahit na walang cassette tape, yung mga cellphone natin na mayroong microphone, pwede niyang i-record yung ating mga boses, di ba? Oh. Kaya nga meron tayong naririnig na mga awit na record dahil kaya na ng technology natin i-record ang boses. Now, tanungin ko kayo mga kapatid, kung kayo ba ay nagsasalita, yung salita nyo, iba ba yun sa inyo? Sa sarili nyo? Ikaw ay nagsalita, ni-record mo yung salita mo. Yung bang ni-record mo, iba yun? Hindi ba ikaw rin yun? Pero, ganon din ang Diyos eh. Ang sabi ng Diyos sa Genesis, sa umpisa, let there be light. Nagsalita po ang Diyos. Yung bang Diyos na nagsalita, iba yun sa salita niya?
Siya rin yun eh. Kaya tinatawag na berbo kasi siya yung salita ng Diyos nung pasimula pa. 10 times sa Genesis, nagsalita ang Diyos. Let there be light, let there be firmament between the waters to divide the waters from the waters. Let there be animals, everything that creeps, everything that flies. Puro God said yun. Makikita nyo, bilangin nyo, 10 beses nagsalita ang Diyos at bandang huli, let us make man in our image. Bakit niya sinabing let us kung mag-isa lang siya? Diba? Logic yun mga kapatid. May kasama siya bago pa ginawa ang mundo. Let us make man. Nandun na yung kanyang anak. Mga kapatid, hindi pa ipinapakilala kasi hindi pa napapanahon na ipakilala yung kanyang anak. Kailan nagsimula na ipinakilala ng Diyos ang kanyang anak? Kailan? Magmula po sa henerasyon ni Isaac. Panahon ni Abraham. Sino yung kanyang anak? Isaac. Doon pa lang sa panahon ni Abraham, ipinaparamdam na ng Diyos na magkakaroon siya ng anak na lilitaw sa mundo. Yung kasaysayan ni Abraham at ni Isaac na kanyang anak, ganun ang kasaysayan ng Diyos sa paghahandog niya sa kanyang bugtong na anak. Sinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak, katulad ng pagsasakripisyo ni Abraham kay Isaac. At yung mga sumunod na po na mga propeta, nagsasabi na po sila na mayroong darating na Mesaya, may tagapagligtas. Inihuhula na ng mga propeta na mayroong darating na tagapagligtas, ipapanganak ng isang birhen. Kaya yung nangyari kay Maria, katuparan lang yun ng hula ni propeta Isaias, na mayroong isang birhen na ipapanganak niya ay isang lalaki at ang lalaking yon ang magiging tagapagligtas. So, makikita niyo mga kapatid, ini-introduce na ng Diyos na naging ama natin yung kanyang anak doon pa lang sa henerasyon ni Abraham. Hanggang sa ipinanganak na nga si Jesus. Alam niyo kung gaano katagal yun? More or less 2,000 years. Tahimik ang Diyos tungkol sa kanyang anak, pero binabanggit niya na magkakaroon ng isang propeta na katulad ni Moises. Yung propeta na yon, ang tinutukoy doon ay si Kristo. No? Propeta na katulad ni Moises, pakinggan niyo siya. Si Kristo po ang tinutukoy doon. 2,000 more or less nung ginawa ng Diyos si Adan hanggang kay Abraham, yung period na yan ay almost more or less 2,000, 2,000 taon. Nung si Abraham, panahon ni Abraham, lumabas si Isaac, hanggang sa si Kristo ay ipinanganak ni Maria. That is another 2,000 years. More or less. Ngayon, magmula po nung namatay si Kristo, bumalik sa langit, hanggang sa panahon po natin ngayon, sumubra na nga po tayo ng 2,000. Ano na tayo? 2023. Lumampas na tayo ng 23 years. Hindi eksaktong 2,000. Ang ibig sabihin, may matatapos na naman na kapanahunan. We are in the last part of the last days, brothers and sisters. Kaya huwag na tayong magtaka. Bakit nagkakaroon ng gera? Noong nga World War II, akala nila yun na yung end of the world. No? Eh hindi pa pala. Anong panahon yun? 1940... 45, no? Oh. Ngayon, 2023 na tayo at nagbabanta ang World War III.
Hindi natin masabi. Kasi mas malapit na tayo ngayon kaysa nung panahon ng World War II. Mas malapit na tayo ngayon sa katapusan ng ating kapanahonan. Katapusan ng mundo. Mga kapatid. Kaya naglilitawan din yung palsong Kristo, palsong propeta, palsong tagapagturo. Hindi na tayo magtataka dyan na mas dumadami pa yan. Pero nung panahon ng mga apostol, meron na yan, nag-umpisa na yan. So kung tayo po ay mas malamig na sa katapusan ng kapanahunan natin, di mas marami ngayon nalalabas ng mga maling relihiyon. No. Kaya tayo po ay dapat mag-ingat at mag-aral ng gusto sa salita ng Diyos para alam natin ang totoo mga kapatid. Abangan ang part 2 ng videong ito. Thanks for watching.